Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon yung aligasyon ni na Attorney Glenn Chong at yung grupo ni Retired General Rio tungkol sa alleged dayaan sa dayaan sa 2022 elections through smart magic. It has been a month, more than one month, September 11 nata, pinirmahan ni Attorney Glenn Chong yung kanyang affidavit. Tapos, yun na, sinubmit sa COMELEC. November na. Napaka-serious ang mga allegations doon. Bakit ang asawa ng isang kandidato, presidential candidate, 3 times nga nakipag-usap sa COMELEC. Talagang very alarming para sa akin ha. Kala ko malinis ang eleksyon eh. Kaya lang nung pumutok yung balita na yan, lalo na itong, to me, Attorney Glenn Chong is credible magsalita. Lalo na si General Rio. Dahil kilala ko yan eh. His integrity is unquestionable sa Armed Forces of the Philippines. Talagang field of expertise niya yan, yung IT. Kaya nga ginawa siyang secretary ng DICT. Siya ang unang secretary ni Tatay Digong, DICT, bago si Gringo Honasan. Ngayon, kung normal circumstances, kung inosente sila, yung inaakusahan, dapat sumagot. Bakit walang sagot? Deadma. Pabayaan na lang na manigas. Kasi, kanila naman ang COMELEC. Something like that. So, to me, it speaks of volumes yung tahimik sila. Yung mga ibang issues, sinasagot kaagad. Kaya lang, pagdating sa mga issues raised by Maharlika, wala. Hindi sila sumasagot. Lalo na itong kay Attorney Glenn Chong. So kayo, anong ibig sabihin nitong pagtatahimik nila? Are they innocent or guilty? Dalawa lang yan eh. Ay, nako. So, anyway, basta tuloy-tuloy natin ang pag-iingay, pagmamatsyag. Tingnan natin anong mangyari ngayong 2025. Sana mag-prosper yung petition ni na Attorney Glenn Chong na i-disqualify ang Smartmatic para sa 2025. Para sa 2028, ligtas po tayo. Okay, may napanood akong short video clip tungkol sa interview. Nag-vlog si na Attorney Glenn Chong at Maharlika. Pakinggan natin ito, i-review natin para mas lalo ninyong maintindihan ang pangyayari. Inaakusahan ko yung unang ginang. Hindi sumasagot. Kung hindi guilty si Lisa Marcos o nagsisinungaling ako, edi sinagot na nila. No matter how they will try to control, kinokontrol nila yung mainstream media para hindi lumabas. Kasi takot sila walang isasagot. Dahil ko na pong sinasabi na bibigyan uli si Smartmatic na kontrata worth $350 million. More or less, ang ibibigay sa kanila is about $380 million. 22 billion pesos. Dati 10 billion lang yan mga kababayan, ma'am. Ngayon hindi na nakontento si Smartmatic, kailangan doble na, 22 billion pesos. At any rate, na-file po yun and I would like to bring your attention doon sa principle ng Supreme Court. It's actually a doctrine that flight is an indication of guilt. Kapag ikaw ay nagtatago na may warrant of arrest ka at hindi ka na sumuko, that is an indication of guilt. So, sabi nga ng Supreme Court, and the moment na may akusasyon ka sa iyo, ang inosenteng tao would always come forward and answer the accusation at the first opportunity. Hindi magtatago, hindi go to flight. That is exactly what is happening to Lisa Marcos. Kasi po, nung final po natin nila, yung petition for disqualification, it's actually supplemental kasi meron na nauna.
Tapos nag-supplement lang po sila with my affidavit. Malinaw naman po yung affidavit na nilatag ko. Yun na nga, sabi nga ng isang fiscal na nakabasa nun, sinabi niya it's very credible as far as kung ako yung nag-preliminary investigation ito. This is very credible. O kasi sabi ko, wala naman akong dinagdag dyan, wala akong binawas, but that's exactly what happened. Balik tayo nun sa doctrine ng Korte Suprema na flight is an indication of guilt. The first opportunity na kung inosente ang tao, the first opportunity na merong akusasyon sa'yo, you will take the opportunity to answer. Kumakanta pa rin si Lisa Marcos ng Silent Night. Silent Night ngayon ang tema sa Malacanang Pasko I-apply natin yung yung doktrina ng flight is an indication of guilt, di guilty. Kung hindi guilty si Lisa Marcos, o nagsisinungaling ako, di sinagot na nila. Nandyan si Cheloy Garapel, nandyan sila Franz, yung mga chuchu-chuchu niya. Sumagot kayo kung hindi totoo. No matter how they will try to control, kinokontrol nila yung mainstream media para hindi lumabas. Kasi takot sila walang isasagot Makikita nyo mga kababayan, hindi natin kailangan magdala ng testigo sa inyong harapan. If you are the judge, kung kayo ang huwes, inaakusahan ko yung unang ginang na nakipagsabuatan sa Smartmatic, nag-meeting sila kasama ang dalawang technical guys, in-identify ko yan. Tapos hiningi ko kay Bongbong Marcos, ilaglag mo, ayaw. O itong nangyari, hindi sumasagot. So, ilagay ninyo ang sarili ninyo mga kababayan. Kayo ang huwes. Kayo ang nandun sa upuan ng huwes. Ako dito ako sa kabilang side. Dito naman kabilang side si Lisa Marcos. O ilagay. Tapos tinatanong natin siya, totoo ba itong pinagsasabi ni Glenn Chong? Tapos hindi sumasagot. Anong nasa isip ninyo? In spite of the fact na clear, categorical, unambiguous yung akusasyon sa kanya. O bakit hindi niyo sinasagot? Because ang tingin nila, ignore. For as long as merong Maharlika, for as long as merong Glenn Chong, we're not going to keep silent. Correct. We will keep fighting for our country, for our future, for our dignity as a people. Hindi kami titigil kahit you will ignore us. Because one day, we will get our breakthrough. Whether you like it or not. Yeah. So face the music. Nandun yung akusasyon sa inyo. I accuse you directly. Walang pagdadalawang isip. Yun yung nangyari. And you keep silent. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? You be the judge. I think napakaganda nung laban natin ngayon kasi parang nag-fall into the right direction yung ating laban dahil nung September 22 or 23 yata dito sa Amerika ay kinasuhan si former chairman, COMELEC chairman Andres Bautista ng money laundering and bribery na based doon sa reklamo sa kanya ng US Department of Justice and Department of Homeland Security ay may nakita silang trail of transactions. Gumawa sila ng mga fake accounts and then use the code word salsa for money. Salsa for money. So kaya ngayon, I believe nandito siya sa Amerika, di ba? Tumakas siya sa Pilipinas dahil tinakasan niya yung kaso niya dyan. Then ngayon, kalaboso naman siya dito sa korte ng Amerika. So wala na siyang lulusutan. So sabi ko nga, after expose, September 13 yung press con mo, then lumabas itong kaso kay Andres Bautista. So ano yung na-feel ninyo nung nabasa niyo yung news, Attorney Glenn? Actually, ma'am, kung natandaan niyo, diba, nag-live tayo together after ako nag-press conference. Yes. The one na, yung una kong interview after that, kayo yun. Kayo yung dalawa. Yeah, tayo. Kung natandaan niyo, sinabi ko sa inyo, I talked about a pastor na kaibigan ko. Sabi ko sana nung March pa ako lalabas. Mag-execute na ako ng affidavit, mag-press conference ako, ibubuking ko, ibubulgar ko si Lisa Marcos because this is not right. Hindi siya morally right. Tapos, ang sabi ng pastor, no. Paulit-ulit yung sinabi niya, no, this is not the right time. Then, September 5, tumawag ulit ako sa kanya, and then sinabi niya, hallelujah, this is the right time. Go ahead. Pinirmahan ko yung affidavit September 6. Binalik sa akin ng abogado nila, General Reo, kasi mali yung dalawang dates. May 2016, dapat 2022. So binago ko, nag-subscribe uli ako. So dalawang affidavit yun. Yung isa, mali yung date. Yung pangalawa, September 11. Birthday yata ni... 13 si Kuting, si senior. Yeah. Tapos nag-press conference kami ng birthday ni Kuting. Pero hindi ko yon sinadya. Sila yung nag-organize noon. So September 12, na-file yung affidavit. September 19, pinailan si Bautista. So 7 days. You see, 7 is a number associated with God. So sa lahat ba naman ng araw, bibigyan ka ng Diyos ng 7 to reinforce what you have done. To reinforce what we have done. Nung final namin yun, September 12, kinasuhan si Bautista September 19. So 7 days apart.
I mean, Aha. it could be done in 5 Yeah. days, in 6 days, but why in 7 days exactly? A number that's associated with God. Actually, mga kababayan, nung sinabi ni George Garcia na magbuo siya ng fact-finding investigation or fact-finding investigating body, Yeah, fact-finding. dyan sa COMELEC, sabi nga niya, 12 daw yung members and then credible daw yung mga tao. Excuse me, George, basta galing sa COMELEC, walang credibility. Kahit Yeah. ano pang sasabihin mo, George Garcia, kahit sino pa dyan, galing sa COMELEC, walang credibility. Kayo yan kayo yung sindikatong nagsasabuatan para dayain yung sambayanang Pilipino. So don't talk about credibility because anyone in COMELEC has no credibility at all. That's the premise. Walang sino man dyan sa COMELEC maliban na lang siguro sa janitor kasi walang Yeah. kinalaman talaga yung Walang janitor kinalaman. dyan. I'll be True. very fair. Mga janitor, mga gwardya, walang kinalaman yan. The lowly people, wala. Pero pag sinabi mong direktor, kakonsabo yan dyan. Pugad na mga mandaraya ang COMELEC. So walang tinino man dyan. Above the low rank and file, ang mga directors and above, may kredibilidad na mag-imbestiga kay Andres Bautista. That's the first thing na isipin natin. Pangalawa, anong purpose ni George Garcia? Well, sanitation, deodorizing the odor, eliminate the odor, the bad Lilinisin. odor of Andres Bautista. Lilinisin yun para lumabas na hindi naman pala totoo. Para hindi ma-disqualify si Smartmatic. Kasi po, pag nadiin si Andres Bautista, kasama si Smartmatic kasi pareho yan kumbaga si Yeah. Andres Bautista yung isang kamay, si 4 key officers of Smartmatic yung kabilang kamay. Hindi naman pwedeng isang kamay lang ang magbigay, walang tatanggap. So, kung tumanggap si Andres Bautista, may nagbigay sa kabilang kamay. So, si Andres Bautista yung sa kanan, yung sa kaliwa, yung 4 na opisyal ng key officers ng Yeah. Smartmatic. Key Hindi lang officers. opisyal, key officers ng Smartmatic. Imagine mga kababayan, ma'am, gumawa ng mga faking accounts. Bank accounts, fake bank accounts, gumamit ng code word na salsa para sa pera. Anong ibig sabihin nun? Masama ang intensyon. Suhol talaga yun.